Oh, wow, jackpot! Ang damit ang laki ng mga gabi dito. Hindi na sayang ang lakad ko ngayong araw. Nakangiting inilapag ni Cambria ang sukbit na bangkat, ang lalagyan ng mga kalakal na nakukuha niya sa bundok. Hinugot niya ang itak sa baywang at sinimulan ang pagbungkal sa mga gabing nakita niya. Ito ang pangunahing pagkain ng mga alaga niyang baboy. Papakuluan niya ang mga yon hanggang lumambot saka ibabahog. Ilang saglit lang ay napuno na niya ang lalagyan. Muli niyang sinukbit ang bangkat para umuwi na pero natigilan siya sa malakas na tunog ng helicopter mula sa itaas. Ang baba naman ng lipad ng helicopter, kaunti na lang sasabit na sila sa punong kahoy. Puna niya habang nakatingala. Binaliwala niya yon saka nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit nagulat siya nang may bumagsak na bagay sa unahan niya. Muli siyang tumingala sa helicopter pero lumilipad na yon palayo. Ano naman tong itinapon nila sa bundok? Ginagawa naman nilang basurahan ng pinagkukunan ko ng pagkain para sa mga alaga ko. Dismayadong nakatingin si Cambria sa malaking trapal na napapalibutan ng tali. Malapit nang lumubog ang araw at kung ibabaon niya ang basura, gagabihin siya pag-uwi. Bahala na, kabisado ko naman ang daan pa uwi, kaysa magpakalat-kalat ito rito at baka makaapekto pa sa mga halamang inaani ko. Ibinaba ni Cambria ang bangkat sa isang tabi at nagsimulang maghukay. Tinansya niya ang haba at laki ng bagay na ibabaon sa hukay na gagawin niya. Itak lamang ang kanyang gamit. Ngunit dahil malambot ang lupa mula sa pag-ulan kagabi, hindi siya nahirapan. Ilang saglit lamang ay nakahukay na siya ng sapat para magasya ang basura. Hinila niya yon saka itinulak sa hukay, pero may narinig siyang ungol. Nagpalingalinga sa paligid si Cambria. Hoy, kung isa kang multo, hintayin mong gumabi bago ka magparamdam. Maliwanag pa ang paligid oh. Excited ka namang manakot, hindi naman ako matatakutin. Singhal niya kahit walang nakikita. Sandaling nakiramdam si Cambria. Napangiti siya nang wala na siyang narinig. Sinimulan na niyang tabunan ng lupa ang hukay, pero napatigil na naman siya nang muling may umungol. Napatingin siya sa malaking basura. Dumapa siya sa lupa saka inilawit ang ulo sa hukay para marinig ng maayos kung tama ang hinala niya. Nang muling marinig ang ungol mula roon, nagmamadali niyang inalis ang mga lupang itinabon dito. Hinila niya ulit ito paitaas saka kinalas ang tali. Nagulat siya nang tumambad sa kanya ang laman ng inaakala niya'y basura. Tao? Bakit sila nagtapon ng isang tao rito? Kunot noon niyang pinagmasdan ang dugo ang mukha ng lalaki. Narinig niya ulit ang nahihirapan nitong ungol kaya lumapit siya rito. Hinubad niya ang suot na jacket saka itinali sa duguan at hubad nitong katawan. Tanging itim na pantalon lamang ang suot nito at wala ring sapin sa mga paa. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo o kung sino ka man, pero hindi kita hahayaang mamatay dito. Ayokong malasin ang nayo namin kapag pinabayaan kita. Pinasa ni Cambria sa kanyang likuran ang lalaki at iniwan ang kanyang kalakal sa bundok. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga lamang lupang nahukay niya. Pasalamat din siya at batak siya sa mabibigat na trabaho kaya nagawa niyang dalhin ang lalaki sa bagong buhay. Ang maliit na komunidad na malayo sa kabihasnan kung saan siya nakatira. Apo Liway, tulungan niyo po ako. May nakita akong sugutan na lalaki sa bundok. Sigaw niya nang makarating sa bahay ng manggagamot. Nagmamadali naman itong lumabas at binuksan ng malaki ang pintuan. Hala, oo nga. Ipasok mo siya rito, Cambria. Dinala ni Cambria sa loob ang lalaki at maingat na inilapag sa higaang yari sa kawayan. Ikaw na po ang bahala sa kanya, Apo Liway. Babalikan ko pa po ang mga kalakal ko sa bundok. Gabi na, iha. Bukas mo na lang balikan ng mga kalakal mo. Tulungan mo na lang muna ako rito. Masyadong malaki ang lalaking to at hindi ko kakayanin kung mag-isa ko siyang lilinisan. Saad ng matanda. Sige po, ano po bang kailangan kong gawin? Kumuha ka ng maligamgam na tubig sa termos sa may kusina at kunin mo yung malinis na telang nakasampay sa likod bahay. Alisin mo ang bakas ng dugo sa katawan niya para makita natin ang sugat niya. Sige po. Sinunod ni Cambria ang utos ni Apo Liway. Nilinis niya ang katawan ng lalaki habang hinahanda ng matanda ang mga halamang gamot na kailangan nito. Ilang saglit pa'y napupuno na ng benda ang katawan ng lalaki. Maayos na rin ang paghinga nito habang natutulog. Apo Liway, magpapaalam na po ako. Baka hinihintay na po ako ni Ayla. O siya, sige iha. Salamat. Tatawagan kita kapag nagising na siya. Okay po. 2 minuto lang ay nasa bahay na si Cambria. Nakita niyang nakaupo sa harap ng pintuan si Ayla.
ang 9 batang itinuturing niyang kapatid. Ulila na rin ito katulad niya kaya't siya ang bumubuhay sa bata ngayon. Ate, kanina pa kita hinihintay. Akala ko iniwan mo na po ako. Nagtatampo nitong sabi. Napangiti si Cambria saka ito nilapitan. Marahil nasasaktan pa rin ito sa pagkawala ng mga magulang at natatakot na iwan din niya. 7 taon pa lamang ito nang maganap ang trahedya sa kanilang pamilya at 3 taon na rin simula nang manirahan sila sa bagong buhay. Hindi kita iiwan, Ayla. Ginabi lang ako sa bundok. Pinakain mo na ba mga alaga nating baboy? Opo. Sagot nito saka napatingin sa damit niya, lalo na sa mga dugong kumapit sa kanya mula sa estrangherong lalaki. Napansin niya ang bahid ng pag-aalala sa mukha ng bata. Hindi sa akin to, Ayla. May tinulungan lang akong lalaki at nasa bahay siya ngayon ni Apo Liway. Pumasok na tayo sa loob. May kamote pa ba tayo? Opo, kasya pa po sa hapunan natin. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Halika na, kumain na tayo. Inakbayan ni Cambria si Ayla at iginiya papasok ng bahay. Pinagsaluhan nila ang nilagang kamote para sa kanilang hapunan. Sapat na sa kanila ang anumang pagkain na nakahain sa mesa. Hindi sila naghahangad ng karangyaan dahil masaya na sila sa simple at payapang buhay. Kinabukasan, maagang binalikan ni Cambria ang mga kalakal sa bundok. Ibinaon niya rin sa hukay ang pinagbalutan ng lalaki bago siya umuwi. Pagbalik sa bagong buhay, dumaan muna siya sa bahay ni Apo Liway at kinamusta ang kalagayan ng lalaki. Gising na po ba yung lalaki, Apo Liway? Hindi pa, iha. Baka ilang araw pa bago siya magising. Mukhang pinahirapan ng lalaking to. May bali siya sa kanang braso at kaliwang binti. Bukod pa roon, napakarami ng sugat niya sa katawan, lalo na sa bandang likuran. Yung iba ang lalalim pa, parang sinadyang hiwain ng patalim. Sinulipan ni Cambria ang lalaking nakahiga sa papag. Wala pa rin itong senyales ng paggising ngayon. Kung may maitutulong po ako, sabihin niyo lang. Gagawin ko po para makatulong. Tamang-tama, iha. Pwede ba siyang manatili sa bahay mo habang nagpapagaling? Maliit lang tong bahay ko at walang mapwestohan ng mga nagpapagamot kapag nagsabay-sabay sila. Pupuntahan ko na lang siya para suriin ang kalagayan niya. Kung may hindi inaasahang pangyayari, pwede mo akong puntahan dito. Sige po, Apo. Wala pong problema. Aayusin ko lang po ang tutuluyan niya sa bahay at magpapatulong ako sa pagbubuhat sa kanya. Salamat, iha. Umuwi si Cambria at inayos ang bakanteng silid sa bahay niya. Nakiusap din siya sa 3 lalaking kapitbahay para ilipat ang lalaki sa katabing silid ng silid nila ni Ayla. Ate, sino po siya? Bakit ang dami niyang benda sa katawan? Nagtatakang tanong ni Ayla. Hindi ko siya kilala, Ayla. Nakita ko lang siya sa bundok. Pero tanungin natin siya kapag nagising na. At habang wala siyang malay, tutulungan mo ako sa pagbabantay sa kanya para gumaling agad siya. Okay po, ate. Cambria! Tawag mula sa labas ng bahay. Lumabas si Cambria at nakita si Apo Liway. May hawak itong basket ng halamang gamot. Bakit po, Apo? Nakalimutan kong ibigay ang halamang to. Pakuluan mo ng 10 minuto at ipainom mo sa kanya ng 3 beses isang araw. Ito ang magsisilbi niyang agahan, tanghalian at hapunan habang wala pa siyang malay. Dito siya kukuha ng resistensya para makabawi ng lakas. Sige po, Apo. Salamat po. Pagbalik sa loob ng bahay, pinakuluan ni Cambria ang halamang gamot at inihanda para ipainom sa lalaki. Pero nagkaproblema siya. Natatapon ng gamot sa tuwing ipapainom niya. Ate, paano siya iinom kung wala siyang malay? Napatingin si Cambria sa hawak na mangkok saka tumingin sa lalaki. Ayla, hawakan mo muna tong mangkok. Ibinigay niya sa kapatid ang mangkok, saka inadjust ang una ng lalaki sa may batok. Nang bahagya itong tumingala, inawang naman niya ang bibig nito. Ayla, dahan-dahan mong ilagay ang gamot sa bibig niya, ha? Sumunod ang bata. Sa tuwing inilalagay nito ang gamot, tinitikom naman niya ang bibig ng lalaki at bahagyang hinahaplos ang leeg nito para dumiretso ang likido pa ibaba. Sa ganoong paraan, tagumpay nilang napainom ang gamot dito. Kinabukasan, pagkatapos ng mga gawain sa bahay at pagpapainom ng gamot sa pasyente, naghanda na si Cambria para ilabas ang isa sa 5 niyang mga baboy. Sapat na ang laki nito para makipagpalitan ng produkto sa kanayon niya. Ayla, ikaw muna magbantay sa pasyente natin, ha? Pupunta lang ako kay Manang Tapia. Ipagpapalit ko ng bigas at manok ang isa nating baboy. Okay po, ate.
Nagtungo sa likod bahay si Cambria. Hinila niya ang isa nilang alagang baboy patungo sa bahay ni Manang Tapia, ang matandang may-ari ng palayan at manukan sa nayon. Pagdating doon, kaagad nitong tinimbang ang alaga niya. Cambria, 70 kilo ang baboy mo. Papalitan ko to ng 4 na kabang bigas at 5 piraso ng manok. Bibigyan na rin kita ng kaunting asin at isang bote ng sukang niyog. Pandagdag sa sangkap ng mga lulutuin mo. Maraming salamat po, Manang Tapia. Masaya niyang sabi dahil maituturing na ginto ang asin sa nayon. Walang anuman, iha. Dumayo kasi ang anak ko sa tabing dagat at 1 buwan siya roon. Nakapagluto siya ng tubig dagat para maging asin. Medyo madami ang naluto niya kaya bibigyan na rin kita. Ipapahatid ko na lang ang mga bigas sa bahay mo. Itong sangkap at mga manok na lang ang dalhin mo. Sige po. Kinuha ni Cambria ang mga sangkap at manok mula sa matanda. Ganito lang kasimple ang buhay nila sa nayon. Bunga ng sariling pagod ang bawat pagkain na kinakain nila araw-araw. Umaasa sila sa mga istang nahuhuli sa ilog, pag-aani ng pananim, at karne mula sa bihirang pagkatay ng mga alagang hayop. Nagluluto sila sa kalan na may 3 bato na nakatuntong sa mga lupa gamit ang kahoy. Tradisyonal din ang paggamit nila ng 2 bato o kaya ay pinagkikiskis na kahoy para lumikha ng apoy. Para hindi mahirapan, hindi nila pinapatay ang apoy sa kalan. Hindi man sagana sa sangkap, nasanay na rin sila sa natural na lasa ng mga pagkain. Sa ganitong paraan umiikot ang kanilang buhay. Simpleng palitan lamang ng produkto at pagbibigayan. Buhay na sila. Masayang umuwi si Cambria kasama ang mga naghatid ng bigas. Pagdating sa bahay, pinadiretso na niya sa kusina ang mga yon. Dinala naman niya sa likod bahay ang 5 manok, pero may isa sa mga ito ang pasaway at nakawala. Ayla, tulungan mo kung hulihin tong manok. Harangan mo sa kabila at ako naman dito sa kabila. Utos niya sa kapatid. Mabilis nitong hinarang ang tatakbuhan ng manok. Na-corner nila ito, pero nang huhulihin na niya, bigla itong lumipad. Sumampa ito sa bintanang tinutuluyan ng walang malay na lalaki. Hanggang pumasok ito roon. Pasaway na manok, humanda ka sa akin. Tuka mo lang ang walang latay kapag nahuli kita. Nagtungo si Cambria sa silid ng lalaki at nakitang nakatayo ang manok sa may ulunan ng higaan. Pinagpag nito ang pakpak at parang uminat ang katawan. Namilog ang mga mata niya nang makitang dudumi ito. Mabilis niyang hinubad ang tsinelas sa kabinato ang manok. Naudlot ang pagdumi nito at lumipad sa kabilang parte ng higaan. Pero pumatak ang tsinelas sa mukha ng lalaki. Pasensya na, mister. Sisihin mo tong manok. Ang daming hahapunan dyan pa talaga sa ulunan mo. Pagkising mo, lelechonin ko siya para makatikim ka. Inalis ni Cambria ang tsinelas sa mukha ng lalaki sa kadahan-dahang sumampa sa papag. Maingat niyang itinawid ang isang paa sa katawan ng lalaki habang unti-unti niyang nilalapit ang kamay sa manok. Huwag kang gagalaw, manok, ha? Kapag pinahirapan mo pa ako, lechon ka talaga sa akin mamaya. Malapit na niyang mahawakan ng manok, pero bigla na naman itong lumipad. Mabilis ang kanyang pagkilos at nadakot ito sa pakpak, pero nawalan siya ng panimbang at babagsak sa lalaki. Sa huling sandali, naituon ni Cambria ang isang kamay sa kabilang gilid ng katawan ng lalaki upang hindi tuluyang bumagsak. Bahagyang umalog ang papag at napahinto siya sa mismong ibabaw nito na halos magkadikit ang mga katawan at mukha nila. Napasinghap si Cambria. Ramdam niya ang init at marahang paghinga ng lalaki na dumadampi sa kanyang balat. Saglit siyang napatitig sa mukha nito na ngayon lamang niya napagmasdan. Matigas ang hubog ng mga panga nito, matangos ang ilong at bumabagay sa kabuuan ng muka. Ang mga kilay ay may katamtamang kapal na bahagyang nakakunot kahit sa pagtulog. Malantik ang mahaba nitong pilikmata at bahagyang nakalapat ang medyo namumutlang labi. Kung wala ang mga pasa at sugat nito sa muka, masasabi niyang may makinis itong balat. Ate, nahuli mo na ba yung manok? Tanong ni Ayla pagpasok sa silid. Inalis ni Cambria ang tingin sa lalaki at sandaling lumingon sa kapatid. Oo, nahuli ko na. Tugon niya at pilit binabawi ang sarili para makaalis sa pwesto niya. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, gumalaw ang lalaki. Bahagyang kumunot ang noon nito sa kadahan-dahang dumilat. Nanlaki ang mga mata ni Cambria nang makasalubong ng tingin ang dark gray nitong mga mata. Naroon ang lamig at misteryo sa mga tingin nito. At sa isang iglap, bigla na lamang itong kumilos. Natabig nito ang nakatuon niyang kamay. Diretso siyang bumagsak sa katawan ng lalaki, pero nagawa siya nitong tabigin paalis.
Napunta siya sa kabilang bahagi ng higaan at aksidenteng nadaganan ang manok. Malakas itong humuni kaya mabilis siyang tumayo. Ayla, tawagin mo si Apo Liway. Sabihin mo gising na tong lalaki. Utos niya sa kapatid na agad tumakbo palabas ng bahay. Huwag ka munang kumilos, mister. Makakasama sa'yo yan. Payo niya sa lalaki saka lumiban sa kabila nito. Hindi niya napansin na nakapulupot ang kumot sa paa niya kaya nadapa siya sa tiyan nito. Napainat ang lalaki sa sakit at sunod-sunod itong napamura. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ipaglaletsyo na lang kita ng manok para makabawi ka ng lakas. Napipilitan siyang umiti at mabilis siyang umalis sa ibabaw nito. Eksakto rin ang pagdating ni Apo Liway at sinuri nito ang kondisyon ng lalaki. Hinayaan na niya ang mga ito at hinarap niya ang pasaway na manok. Lechon ka sa akin ngayon. Nakangisi niyang sabi saka pinitik ang tuka nito. Kinuha ni Cambria ang kutsilyo para katayin ng manok, ngunit natigilan siya nang marinig niya ang boses ni Apo Liway. Sandali lang iho, huwag ka munang tumayo, hindi ka pa lubusang magaling. Tinakpan ni Cambria ng timba ang manok sa kusina at dinaganan ng isa pang timbang may lamang tubig. Saka siya tumakbo pabalik sa silid. Nakita niya ang lalaki na paika-ikang naglalakad palabas ng silid. Natigilan siya sa may pintuan nang matalim siya nitong tingnan. Get out of my way! Hindi umalis sa kinitatayuan si Cambria. Patuloy sa paglapit ang lalaki hanggang unti-unti itong pumipikit. Nasa harapan na niya ito nang biglang bumagsak sa balikan niya. Napunta sa kanya ang buong bigat nito. Wala siyang pagpipilian kundi upulupot ang dalawang braso sa katawan nito para hindi ito bumagsak sa lupa. Ate, okay lang po ba siya? Bakit gusto po niyang saktan si Apo Liway? Concern na tanong ni Ayla habang nakaalalay kay Apo Liway. Hindi ko alam, Ayla. Siguro nabigla lang siya. O baka iniisip niyang sasaktan natin siya. Pumihit si Cambria para ilagay sa likuran ng lalaki. Sa kanya itong binuhat pabalik sa higaan. Nakonsensya naman siya nang makita ang bahid ng dugo sa benda nito sa bandang tiyan. Marahil dumugo ulit ang sugat nito nang bumagsak siya roon. Nataranta kasi siya sa tingin nito at hindi napansin na sumabit sa kumot ang paa niya. Iha, palitan mo na lang ng benda ang mga sugat niya at lagyan ng gamot. Kung magigising ulit siya, pilitin mong huminahon para hindi lumala ang kondisyon niya. Sige po, Apo. Tugon niya sa matanda. Magpapaalam na rin ako, Iha. May pasyenteng naghihintay sa akin sa bahay. Salamat po, Apo. Ayla, ihatid mo si Apo Liway. Alalayan mo siya sa paglalakad. Utos niya sa kapatid. Opo, ate. Apo Liway, humawak po kayo sa akin. Pagkaalis ng dalawa, kumuha si Cambria ng malinis niyang damit. Pinunit niya yon para ipalit sa benda ng lalaki. Seryoso niyang nilalagyan ng gamot ang mga sugat nito nang magsalita ito. Who the heck are you? What place is this? Ako si Cambria at nasa bagong buhay ka. Isa itong nayon na malayo sa kabihasnan. Mahinahong tugon niya na nakatuon ng atensyon sa paglalagay ng gamot. How did I end up here? Ibinagsak ka ng isang helicopter sa bundok at dinala kita rito para magamot. Munti ka na kitang ilibing dahil akala ko basura ka. Mabuti na lang at umungol ka kaya naisipan kong tanggalin ang balot mo. Binitiwan ni Cambria ang lalagyan ng gamot saka binalot ng tela ang sugat sa tiyan nito. Kaya mo bang iangat ng kaunti ang katawan mo? Ilulusot ko lang ang benda sa likod mo para maitali ko. Tanong niya sa lalaki. Hindi ito sumagot, pero marahan itong inangat ang katawan. Isinuot ni Cambria ang tela sa likuran ng lalaki at inabot niya yon sa kabilang gilid nito. Pero bigla nitong ibinaba ang katawan. Naipit ang dalawang kamay niya sa likuran nito. Who are you? Muling tanong ng lalaki. Tumingin siya sa lalaki at muling nagkasalubong ang mga tingin nila. Hindi pa rin nawawala ang matalim nitong titig at naroon ng paghihinala sa katauhan niya. Cambria ang pangalan. I'm not asking for your name, miss. Who are you? The real you. Kumunot ang noon ni Cambria, pero maya-maya'y napangiti rin siya. Sorry, mister. Hindi ko maintindihan ang tanong mo. Ingles ka kasi ng Ingles. Hinawakan ng lalaki ang magkabila niyang braso. Hindi na siya nito palapit kahit nakaipit pa rin ang mga kamay niya sa likuran nito. Malakas pa rin ito kahit may pinsala ang isang braso. I sense something behind your simple facade, miss. Who are you? Isa ka ba sa kanila? Gusto mo rin ba akong patayin? Natawa si Cambria bago napailing. Sa halip na magpasalamat, pinaghihinalaan pa siya nito. Pasensya na, mister. Hindi talaga kita maintindihan. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo.
Hindi ako magpapakahirap na buhatin ka mula sa kabundukan patungo rito at gamutin ka kung may plano rin akong patayin ka. Magpagaling ka na lang at malaya ka makakaalis sa lugar namin. Hindi na kasi ako tumatanggap ng ekstrang bagahe. Kaya maaari mong bitiwan mo na ako. Magluluto pa kasi ako ng pasaway na manok. Sige ka, hindi ka makakatikim ng lechon. Hindi siya pinakawalan ng lalaki. Tinitigan lang siya nito at marahang umangat ang gilid ng labi nito. Napatingin si Cambria sa labi ng lalaki. Mas lumakas ang hinala niyang may pagkamisteryoso ito dahil tila may ibig sabihin ang tipid nitong ngisi. I know you're hiding something, miss. You can't look directly into my eyes if you're just a simple girl. You're different. Hindi ka nagulat na gising ako kanina at malakas ang kutob kong alam mong nanghina lang ako at hindi nawala ng malay. Nakapagtataka ang kalmado mong itsura habang ginagamot ang mga sugat ko. Sanay ka na bang makakita ng ganyang mga sugat? Natawa naman si Cambria. Sinamaan siya nito ng tingin at halatang hindi nagustuhan ng pagtawa niya. Mister, masyado ka namang praning. Siyempre iniisip ko rin kung anong nangyari sa'yo. Pero hindi kasi ako tsismosa. Kung gusto mong sabihin ng tungkol doon, makikinig ako. Kung hindi naman, hindi rin ako magtatanong. Anong silbi ng pagtatanong ko kung hindi mo rin sasagutin, di ba? At saka normal lang natitingnan kita ng diretso sa mga mata mo. Hindi naman kita kilala at wala akong alam sa background mo. Pumapatay ka ba ng tao para matakot ako? Nakangisi niyang tanong. Umigting ang panga ng lalaki at bahagyang humigpit ang hawak nito sa braso niya. Nangangalay na rin siya sa pwesto niya at nakadepende na lamang ang bigat niya sa kamay nitong nakatukod ang siko sa higaan. Hindi mo pa ba ako bibitiwan, mister? Nangangawit na ako rito, oh. Kapag bumagsak ako sa'yo, dudugo na naman ang sugat mo. Baka maubos ang damit ko pang benda sa'yo. Kakaunti na nga lang yun, mababawasan pa. Muling sabi niya sa lalaki. If I killed people, what would you do? Ngumiti si Cambria at hindi na bahala. Ipagdadasal ko na lang sila na sana hindi magtagpo ang landas ninyo sa susunod nilang buhay. Nang sa ganon, maiwasan nilang mamatay. Biro niya rito. Sandali itong natahimik. Ngunit maya-maya lang ay inawang nito ang likuran saka siya pinakawalan. Your acting is so good that I can't see who you really are. But I can feel it. Matindi yata ang pinagdaanan mong hirap kaya napapraning ka na, mister. Kung ano-ano kasi sinasabi mo. Imbis na magpasalamat ka, pinag-iisipan mo kami ng masama na mga nagmalasakit sa'yo. Naiiling na ipinagpatuloy ni Cambria ang pagbebenda sa sugat nito at ramdam pa rin niya ang titig ng lalaki. Kung hindi mo ipagdadamot, ano pangalan mo, mister? Tanong niya matapos ang ginagawa. Callum Uragon. Tugon nito na nakatitig pa rin sa kanya. Bahagyang natigilan si Cambria pero hindi niya pinahalata at ngumiti na lang. Ilang taon ka na, Callum? Hindi ito sumagot pero hindi rin inaalis ang tingin sa kanya. Ako 27 na at may kapatid ako si Ayla. 9 years old naman siya. Sa tingin ko, nasa 50 years old ka na. Tama ba? What? Are you blind? Do I look old? I'm only 29, not 50. Tumango si Cambria habang nakangiti. Nahulog ito sa patibong niya para malaman ang edad nito. Kahit sino, hindi papayag na mapagkamalang matanda kung bata pa naman talaga. So, 29 ka pa lang pala. Tugma naman sa itsura mo yung edad mo. You don't look impressed. Why? Nagtataka nitong sabi. Kailangan pala ma-impress ako sa edad mo? Okay, sige. Congratulations at umabot ka ng 29. Kung magpapagaling ka, baka umabot ka pa ng 30 at mas maraming taon. Paano? Maiiwan na kita. Magluluto pa kasi ako. Babalik na lang ako mamaya. Magpahinga ka lang dyan. Paalam niya rito bago pumunta sa kusina at nagtuo sila ng pasaway na manok. Makalipas ang ilang oras na pag-iihaw, naluto na rin sa wakas ang lechong manok. Nakapagluto na rin si Cambria ng kanin at nilagang talbos ng kamote para may mahigop na sabaw si Callum. Magkatulong sila ni Ayla para dalhin ang mga pagkain sa silid nito. Callum, kakain na. Masigla niyang sabi. Ipinatong niya sa maliit na mesa ang pagkain bago niya inalalayang umupo ang lalaki sa gilid ng higaan. Ibinigay niya rin ng isang plato rito saka inialok ang kanin. Sumando ka na. Paanyaya niya sa lalaki. Salitan itong tumingin sa kanila ni Ayla na parehong natatakam sa lechong manok. Bihira silang makatikim ng manok dahil matagal din magpalaki ng baboy para sa barter. Hindi naman niya masuportahan ng pagpapakain ng manok kaya hindi siya nag-aalaga. Madalang din silang magkatay ng baboy lalo pat ginagamit lang nila yon sa pakikipagpalitan ng produkto. Go ahead.
Kayo nang maunang kumuha ng pagkain. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Cambria. Hinila agad niya ang hita ng manok bago ilagay sa plato ni Ayla. Kinuha niya rin ang isa pang hita at inilagay naman sa plato niya. Pinagsandok niya rin ng kanin ang bata bago siya kumuha ng kanya. Kumain na tayo. Maganang kumain sina Cambria at Ayla, pero napansin ng dalaga na hindi pa rin kumakain si Callum. Ayaw mo ba sa pagkain? Tanong niya rito. Don't you have any utensils like spoon? I'm not used to eating with just my hands. Tumingin si Cambria sa kamay niyang may hawak na kanin at piraso ng ulam. Saka ibinalik ang tingin kay Callum kasabay ng pag-iling. Wala kami nun. Isinubo niya ang pagkain saka kinuha ang maliit na batyang may tubig sa gilid. Maghugas ka na lang ng kamay rito bago ka kumain. Malinis naman ang tubig na yan. Kakakuha ko lang sa bukal kanina. Alinlangang isinawsaw ni Callum ang kamay sa batya, pero dinukot ni Cambria ang kamay nito at inilubog sa tubig. What are you doing? Hinuhugasan ng kamay mo. Hindi ka ba marunong maghugas? Tanong niya habang kinukuskus sa tubig ang kamay nito. Okay na, kumain ka na. Sabi niya pagkatapos. Hindi pa rin kumikilos ang lalaki at nakatingin lamang ito sa kamay. Kinuha ni Cambria ang plato nito at nilagyan ng kanin, saka pinilas ang isang pakpak ng lechong manok. Itinabi niya rin dito ang nilagang talbos ng kamote. Kumain ka na at humigop ka ng sabaw nitong talbos. Maganda yan sa katawan. Alok ulit niya rito pagkalapag ng pagkain sa harapan nito. Kinuha ni Callum ang pakpak at pinakatitigan yon. Nagkatinginan sila ni Ayla sa ginawa nito. Kinakain yan, Callum, hindi tinititigan. Hindi ka mabubusog niyan kung titingnan mo lang. Huwag ka rin mag-alala, walang lason yan. Nakita mo naman, kami ang unang kumain at buhay pa kaming magkapatid. Tumingin pa ito sa kanya bago kumagat sa ulam. Hinintay niya ang reaksyon nito, pero kumagat ulit ito. Napangiti na lang siya dahil halatang nagustuhan nito ang pagkain kahit hindi ito sanay magkamay. Pagkatapos ng tanghalian, ipinainom din ni Cambria ang gamot kay Callum. Magpahinga ka na, saad niya rito bago umalis. Nasa pintuan na siya nang tawagin nito ang pangalan niya. Cambria. Lumingon siya rito. Bakit? Mataman itong nakatingin sa kanya sa kabumuntong hininga. You're not my enemy, are you? Malumanay nitong tanong na tila humihingi ng kumpirmasyon. Bakit ganyan ang tanong mo? Napapraning ka na naman ba? Hindi ako kaaway, Callum. Pero kung aawayin mo ko, magiging kaaway mo talaga ako. Biro niya habang nakangiti. Alright, that's all I wanted to hear. Thank you. I can finally rest without worries now. Tama yan. Magpahinga ka lang at magpagaling para may lakas ang katawan mo pag alis. Muli niyang sabi bago nagpatuloy sa paglabas, pero muli siyang sumilip nang may nakalimutang sabihin. Dadalhin ko rito ang toothbrush mo. Sabi niya saka kinuha ang sanga ng kahoy na pinitpit ang dulo at ilang dahon ng inunguya upang mapresko ang hininga. Sinamahan pa niya yun ng malinis na tubig galing sa bukal. What is this? Lukot ang mukhang tanong ni Callum habang hawak ang dinala niyang panglinis nito ng ngipin. Yan ang magiging toothbrush at toothpaste mo. Are you serious? Oo naman. Effective yan. Tingnan mo tong ngipin ko. Bahagya siyang lumapit dito at ngumanga para ipakita ang ngipin niya. Di ba ang healthy? Maputi at walang sira. Wala kasing chemical ang ginagamit ko. Yung dahon amoy green tea yan kapag ninuya mo. Huwag mo lang lulunukin. Magmumog ka ng tubig pagkatapos. Saka mo mararamdaman ng ginhawa at freshness sa bibig mo. How to use this? Para ka lang nagtatanggal ng tinga sa ngipin, pero ang gamit mo isang bungkos ng toothpick. Nakangiti niyang sagot. Huwag ka mag-alala, mas matulis ang toothpick dyan. Hindi ka masusugatan yan. Dugtong pa niya. Bagsak ang mga balikat nito habang nakatingin sa hawak na kahoy at dahon, pero wala itong pagpipilian kundi gamitin ang mga yun. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Callum. Ang iniinda na lamang nito ay ang injury sa braso at binti. Ginawan ito ng saklay ni Cambria para makatulong sa paglalakad nito. At kapag may bakanting oras, maingat niyang hinihilot ang injury nito. Ayon na rin sa utos ni Apo Liway. Ayla, pakikuha ng langis ng nyug sa kwarto natin. Hihilutin ko lang ang binti at braso ni Kuya Callum mo. Utos niya sa bata. Sandali pa lamang siyang nakakapagpahinga galing bundok, pero hindi pwedeng lumipas ang araw na hindi niya nahihilot si Callum. Ate, ito na po. Tinanggap niya ang bote ng langis.
Salamat. Mahina niyang sabi at hindi maikakaila ang pagod sa boses niya. Pumunta si Cambria sa silid ni Callum. Inabutan niya itong nakaupo sa higaan at nakasandal sa dingding habang nakatingin sa labas ng bintana. Kamusta ang pakiramdam mo? Wala na ba sumasakit sa mga sugat mo? Lumingon to sa kanya. Naglakbay ang tingin nito sa suot niyang jacket at pantalon na karaniwan niyang sinusuot kapag pumupunta sa bundok. I'm fine. Just get some rest first. You look exhausted. Mamaya na lang, madami pa akong gagawin. Akin na yung braso mo, yan ang uunahin ko. Umupo si Cambria sa tabi ni Callum. Nagbuhos siya ng langis sa kanyang mga kamay at sa kamarahang hinilot ang braso nito. Habang humahagod ang kanyang palad, muli niyang nadama ang tigas ng mga kalamnan nito. Is there a way to contact people outside this village? Tanong ni Callum. Meron naman, pero kailangan mo maglakad ng napakalayo. Kung nakikita mo, wala kaming kuryente rito, kaya malabong magkaroon kami ng cellphone. Halimbawa at may cellphone ka naman, malabo rin magkasignal sa lugar na to. Tulad ng sinabi ko, malayo kami sa kabihasnan. Walang sasakyan at wala ring kabayo para makatulong sa'yo sa paglalakad. Hindi naman pwede ang kalabaw kasi palaging ginagamit yun sa bukid. Sa kondisyon ng binti mo, mahihirapan kang lumabas ng nayon. It seems like you're well educated. You can understand English. But how did you end up here? Hindi ako well-educated tulad ng sinasabi mo. High school lang ang natapos ko at sapat na yun para makaunawa ng English. Then, how did you end up in this remote place? Sa napapansin ko, para kayong nakakulong dito. Limitado ang mga galaw at hindi makalabas. This is suffocating. Ngumiti si Cambria at marahang lumipat sa binti ni Callum upang hilutin yon. Gaya ng mga braso nito, matitigas din ang kalamnan ng lalaki roon. Hindi na bago sa kanya ang anyo ng katawan nito na ilang ulit na niyang nakita tuwing nagpapalit siya ng benda. Hindi may ikakailang pinagpala ito sa magandang hubog ng pangangatawan. Mali ka. Mukha lang kaming nakakulong pero ang totoo, masaya kami. Payapa kami rito at masaya. Kung napapansin mo, palaging nakangiti ang mga tao rito. Tanda ng kontentong pamumuhay. Hindi rin limitado ang mga galaw namin. Nagkataon lang na nasanay kaming manatili sa lugar na to, kaysa lumabas ng nayon. Pagkatama niya sa sinabi nito. If you had a choice to live, would you live and stay outside the village? Napatigil si Cambria sa ginagawa. Tumingin siya kay Callum na matyagang naghihintay sa sagot niya. Napansin niyang nagbago na ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Noong una, malamig yon at puno ng paghihinala. Ngunit ngayon, tila naging mas payapa na at may bahid ng lambot sa mga mata nito. Unti-unti na rin itong nagiging komportable sa paligid, lalo na sa kanya. Hindi ko ipagpapalit ang buhay rito para lang bumalik sa magulong mundo sa labas. Tugod niya bago muling nagpatuloy sa ginagawa. What happened while you were outside Cambria? Madaming nangyari at naging dahilan yun para mawala ang mga magulang namin ni Ayla. Napadpad kami rito 3 taon na nakararaan. At tulad ng pangalan ng lugar, dito kami nagbagong buhay. New life means this is not the life you had before. Ngumiti lang si Cambria at hindi pinabulaanan ang sinabi ni Callum. Tinapos na lang niya ang paghilot dito. Magluluto na ako para sa hapunan natin. Maya-maya kakain na rin tayo. Nakatingin lang sa kanya si Callum hanggang makalabas siya ng silid nito. Napabuntong hininga na lang si Cambria pagdating sa kusina. Pilit niyang kinakalimutan ng nakaraan, pero may pagkakataon na bumabalik yun sa alaala niya, tulad ngayon. Ate, ayos ka lang po ba? Tanong ni Ayla. Oo, pagod lang ako. Ngumiti siya sa kapatid saka nagsimulang magluto. Nakapagsaing na rin si Ayla kaya ulam na lamang ang iluluto niya. Kalabasa at sitaw na nilagyan ng luya ang putahe nila ngayon. Mabilis lang yung naluto kaya pinagsaluhan na nilang 3. Siya nga pala, Callum. May pinabibigay na mga damit si Manang Tapia na pwede mong gamitin. Sa anak niya yun, pero mukhang kakasya naman sa'yo dahil mataba si Kuya Bango. Yung iba mong sinusuot na damit, lalaban ko na lang sa ilog bukas. Can I go with you tomorrow? Oo naman, malapit lang naman ang ilog dito. Hindi ka mahihirapan sa paglalakad. Ate, sasama rin po ako. Masiglang sabi ni Ayla. Sige, magbabaon na tayo ng pagkain para doon na tayo magtatanghalian. Yay! Kuya Kalo, maligo po tayo sa ilog bukas. Narinig ko po kay Apo Liway, makakatulong daw sa binti mo ang paggalaw sa tubig. Baka yun pong daan para tuluyan ka ng gumaling. Alright,
Let's do that, Ayla. Napangiti si Cambria sa usapan ng dalawa. Napalapit na rin si Ayla kay Callum at nasasabayan nito ang kakulitan ng bata. Sana lang, huwag masyadong masaktan si Ayla kapag umalis ang lalaki. Kinabukasan, nagpunta sa ilog ang tatlo. Naligo sina Ayla at Callum habang naglalaban naman si Cambria. Ayla, huwag kayong pupunta sa gitna. Malalim doon at malakas ang agos. Bili ni Cambria. Opo, ate. Hinawakan ni Ayla ang kamay ni Callum bago lumubog. Nanatili namang nakaupo sa bato ang binata kaya't umabot sa leeg niya ang tubig. Sinusubukan niyang igalaw ang kanyang binti sa ilalim, pero napangiwi siya sa kirot. Kuya Callum, lipat po tayo ron. Medyo malalim doon, pero hindi naman po malakas ang agos, sabi ni Ayla. Sinunod niya ang bata at bahagya silang lumayo kay Cambria para puntahan ang itinuturo nitong direksyon. Pagdating doon, mas nag-enjoy si Ayla sa paglalangoy habang siya'y nagfo-floating sa tubig at pumikit. Bumalik sa alaala ni Callum ang mga nangyari bago siya itapon sa bundok. Ang mga paghihirap na natamo niya na halos bumawi sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na malapit sa buhay niya ang gumawa ng mga yon. When I've completely recovered, I'll come back and make you all pay. Bulong niya habang nakapikit. Kuya Callum, tulong! Bumalikwas si Callum at agad na hinanap si Ayla. Nakita niyang nadadala ito ng agos at walang pagdadalawang isip niyang sinaklolohan ng bata. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang binti, maabutan lamang ito. Nang mahawakan niya ang kamay ng bata, kaagad niya itong hinila at itinulak sa gilid ng ilog. Ngunit napunta siya sa gitna at nadala ng agos. Kuya Callum! Umiiyak na sigaw ni Ayla. Sinikap niyang labanan ng agos pero lalo lamang sumakit ang mga binti niya. Parang namamanhid ang buong katawan niya habang unti-unti siyang lumulubog sa tubig. Nakakalunok na rin siya ng tubig at halos hindi na makahinga. Malapit na siyang mawalan ng malay nang maramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay niya. Hanggang sa lumapat ang likod niya sa matigas na bagay. Callum, gising! Naramdaman niya na may mariing pumipisil sa kanyang dibdib. Kasunod ang mainit na dumampi sa kanyang mga labi at hangin na pilit pinapasok sa kanyang bibig. Paulit-ulit yon hanggang unti-unting bumalik ang kamalayan niya. Napaubo siya kasabay ng paglabas ng tubig na nainom niya. Isang haplos naman ang naramdaman niya sa likuran, kaya tiningnan niya ito. Cambria. Humiti ang dalaga at panatag itong bumuntong hininga. Natakot ako nang makitang dinadala ng agos si Ayla, pero nasagip mo siya. Kaya lang mas natakot ako nang ikaw naman ang dalhin ng agos hanggang mawala ka sa paningin ko. Akala ko napahama ka na. Pero salamat at nailigtas kita. Ayos ka lang ba? Natigilan si Callum at tila may mainit na bagay na humaplo sa dibdib niya. Ilang beses na niyang narinig kay Cambria ang tanong na yon. Pakiramdam niya'y mahalaga rito na nasa mabuti siyang kalagayan. Ramdam niya ang pag-aalaga nito habang may sakit siya. At kahit pagod na ito, binibigyan pa rin siya nito ng oras na para bang bahagi na siya ng pang-araw-araw nitong buhay. I'm fine. Tipid niyang sagot. Mabuti naman. Napangiwi si Cambria bago hawakan ng braso. Tumingin si Callum sa braso ng dalaga at doon niya napansin na dumudugo yun. You're hurt. Are you okay, Cambria? Oo naman. Sumabit lang ako sa bato kanina habang hinahabol ka. Huwag mo na itong pansinin. Maliit na galos lang to. Marahang inangat ni Callum ang kamay para hawakan ng braso ni Cambria, pero hinawakan nito ang kamay niya. Bumalik na tayo. Baka nag-aalala na si Ayla. Hindi yun titigil sa pag-iyak hanggat hindi tayo nakikita. Inalalayan siyang tumayo ni Cambria sa batong kinaroroonan nila. Nang makatayo, niyakap niya ang dalaga. Callum, halatang nagulit ang dalaga sa ginawa niya, ngunit hindi ito kumawala. Sa halip, nanatili ito sa mga bisig niya. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Callum. Sa pagkakayakap niya kay Cambria, dama niya ang init ng katawan nito at marahang paghinga. May kakaibang panatag na bumalot sa dibdib niya. At sa sandaling ito, tila wala ng ibang mahalaga kundi ang presensya ng dalaga. Bahagya niyang hinigpitan ng pagkakayakap dito, na para bang natatakot siyang mawala ito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero pansamantala niyang nakakalimutan ang problemang dinadala niya ngayon. Maraming salamat sa paulit-ulit mong pagliligtas sa akin, Cambria. Malaking utang na loob ko sa'yo. At kung may hiling ka, sabihin mo lang sa akin. Tutuparin ko kahit ano pa yun.
Ganun ka ba ka-powerful para matupad ang hiling ko? Bahagyang dumistansya si Callum at seryoso siyang tumingin sa dalaga. Ipinapakita niyang desidido siyang tuparin ang kahit na anong hilingin nito. Name it and I'll give it to you. Try me. Sige, pag-iisipan ko. Sa ngayon bumalik na tayo. Baka mawalan ng boses si Ayla sa labis na pag-iyak. Alright, let's go. Inilagay ni Cambria ang braso niya sa balikat nito habang hawak siya nito sa bewang. Ilang beses na niyang nasaksihan ang lakas ng dalaga. Palagi niya itong nakikitang may buhat na lalagyan na halos kalahati ng laki nito tuwing umuuwi ito mula sa bundok. At puno yun ng mga kalakal. Nagawa rin siya nitong pasanin ng walang kahirap-hirap. At ngayon, tila baliwala rito ang bigat niya na halos mapunta rito dahil sa kondisyon ng binti niya. Idagdag pang may taas siyang 6 na talampakan at 2 pulgada at may timbang na 85. Hanggang balikat lamang niya ang dalaga. May payat na pangangatawan pero hindi maikakaila ang lakas nito. I was abducted. Panimula niya na kumuha sa atensyon ni Cambria habang naglalakad sila. Lumingon ito sa kanya at kusang bumaba ang tingin sa mga labi niya. Parang nahuhulaan na niya ang tumatakbo sa isip ng dalaga habang nakatingin sa labi niya. Siguro, naaalala nito ang ginawang CPR sa kanya kanina. Kaagad din itong umiwas nang mapagtantong magkalapit ang mga mukha nila. Ituloy mo lang, makikinig ako. Anang dalaga. Pasimpleng umiti si Callum nang mapansin ang pamumula ng pisngi ni Cambria. Ngayon lamang niya ito nakitang nahiya sa harapan niya. Tumikhim muna siya bago nagsalita. Hindi ko alam kung ilang araw na nakalipas. Pero nang araw na dinukot ako ay araw rin ang kasal ni Mommy at ninang ko. Ibig sabihin, wala na ang daddy mo dahil nagpakasal muli ang mommy mo? Sadly, yes. Na-aksidente ang chopper niya sinasakyan ni Daddy patungo sa isla. 3 taon nang nakararaan. Wala pang 1 taon simula nang mawala si Daddy. Pero kapansin-pansin ang pagiging malapit ni Mommy kay Ninong. Hinayaan ko yun dahil malaking tulong si Ninong para maibsan ang lungkot ni Mommy. Pero sandali siyang napatigil sa pagsasalita at umusbong na naman ang galit sa dibdib niya. Pero nalaman mong may kinalaman siya sa pagkamatay ng daddy mo at pagdukot sa'yo. Nalaman mo rin na matagal na lang niloloko ang daddy mo. Nagulat si Callum nang malaman agad ni Cambria ang mga nangyari. Tugma ang sinabi nito sa mga natuklasan niya. Paano mo nalaman yan? So tama nga ako. Hinulaan ko lang base sa reaksyon ng katawan mo. Bigla ka naging stiff at medyo bumilis ang paghinga mo. Kaya naisip ko, nagagalit ka habang binabanggit ang mommy at ninong mo. Bumuntong hininga si Callum saka nagpatuloy. Tama ka. Sila ang utak sa lahat ng nangyari sa amin ni Daddy. Nagkamali ako na pinagkatiwalaan ko sila. Matagal na pala nilang niloloko si Daddy. At nalaman ko lang ang lahat nang madukot ako. Gusto nilang pumirma ako sa dokumentong maglilipat ng ari-arian namin sa kanilang pangalan. Pera at kapangyarihan ng habol nila. At nang hindi nila makuha, pinahirapan nila ako. Kahit hinang-hina ako, hindi ko iniisip na katapusan ko na. Ayoko mamatay nang hindi sila nagbabayad sa mga kasalanan nila. Anong plano mong gawin ngayon? Magpapalakas muna ako saka ako sila babalikan. May plano ka ba kung paano mo sila pagbabayarin? May maaasahan ka bang tutulong? O ikaw lang mag-isang gagawa ng lahat? Kung matagal ka nang nawawala, maaaring nakuha na nila ang tiwala ng mga dating nagtitiwala sa'yo. Maaaring nabaliktad na rin nila ang kwento at ikaw na ngayon ang tinitingnang kalaban. Pwede ring nabura ang mga ebidensyang magpapatunay sa panig mo. O kaya naman may mga taong tahimik lang na naghihintay sa pagbabalik mo upang kumampi muli. Pero hindi rin malabong may nagbabantay sa sandaling magpakita ka at handang ipaalam sa mga kalaban mo. Kaya anumang hakbang ang gawin mo, kailangan mong pag-isipan kung sino mapagkakatiwalaan mo at kung handa ka bang harapin ang lahat kahit mag-isa ka lang. Napalingon si Callum kay Cambria at sumilay ang ngiting paghanga sa mga labi nito. You think like a strategist, Cambria. How did you come up with those possibilities? Wala lang. Pumasok lang bigla sa isip ko yun. I think you're naturally talented. Para ka nagsasalita base sa pinagdaanan mo. Hindi naman. Nahulog lang ako sa malalim na pag-iisip habang nakikinig sa kwento mo. Pero malaki talaga ang posibilidad na mangyari ang mga sinabi ko. You're right. Saad niya. May isa akong tauhan na lubos kong pinagkakatiwalaan at tapat siya sa amin ni Daddy. Siya ang personal bodyguard na itinalaga sa akin mula pa nung bata ako. Sigurado ako nakaligtas siya sa ambush at malakas ang kutob kong hinahanap niya rin ako ngayon. Kailangan ko lang siya makausap para maihanda ang pagbabalik ko.
Bago mo siya makausap, kailangan magaling ka na talaga. Pero dahil sa nangyari ngayon, mukhang matatagalan ka pa rito. Napatingin si Callum sa binti niya saka napabuntong hininga. I'm sorry, but would you mind letting me stay with you? At least until I fully recover? Nahihiya niyang tanong. Hindi siya sanay umasa sa ibang tao, ngunit ngayon, napipilitan siya makiusap na manatili sa poder ng babaeng siyang dahilan kung bakit nabubuhay pa siya. Sinilip ni Cambria ang mukha niya. Sa kabila ng agwat ng kanilang tangkad, kitang-kita pa rin niya ang mukha nito kahit nakayuko siya. Namumula ka, Callum. Nahihiya ka ba? I am. This is my first time asking someone to let me stay by her side. It feels good that it's you. At the same time, I'm embarrassed. I'm a man. I'm not supposed to lean on a woman. But right now, I have no choice but to rely on you. Ngumiti si Cambria saka nag-thumbs up. Huwag ka mag-alala, ako ang bahala sa iyo habang narito ka. Tipid ng ngumiti si Callum. Nakakahanga talaga ang personalidad ni Cambria. Alam nitong madadagdagan ng responsibilidad dahil sa kanya. Pero hindi dito pinakita o pinaramdam na pabigat siya. Sa halip, tahimik itong nagpakita ng pagtanggap kahit hindi pa siya nito lubusang kilala. Thank you, Cambria. I'll find a way to return your kindness when the time comes. Huwag mong isipin ang pagbawi. Mas isipin mo ang pagpapagaling. Malapit na tayo. Kaya mo pa ba? Yeah, as long as you're with me, I can handle anything. Napakurap si Cambria at sandaling natigilan. Maging siya ay bahagyang natigilan rin sa tono ng boses niya. Parang unti-unti na niyang isinusuko ang sariling kaligtasan sa dalaga. I mean, I'm fine. Don't worry about me. Ngumiti lang si Cambria at hindi na nagsalita hanggang makarating sila sa nayon. Tama ang dalaga. Namamagana ang mga mata ni Ayla sa labis na pag-iyak. Kumalma lamang ito nang dumating sila. Dahil sa nangyari, iniuwi muna siya ni Cambria sa bahay bago muling bumalik upang tapusin ang nilalabhan sa ilog. Pagsapit ng hapon, muli nitong hinilot ang binti niya bago nagluto para sa kanilang hapunan. Ganoon ang naging araw-araw nilang buhay sa nayon. Habang tumatagal ang pananatili ni Callum sa lugar, unti-unti naghihilom ang kanyang mga sugat at hindi niya namamalayang nahuhulog na rin siya sa dalaga. Isang araw, nagtungo sa bundok si Cambria upang manguhang muli ng pagkain para sa alagang baboy. Naiwan si Callum at Ayla sa bahay. Matiyagang naghihintay ang binata sa pagdating ng dalaga, pero isang tunog mula sa himpapawid ang narinig niya. Napatayo siya nang makita ang mababang lipad ng helicopter. Kinabahan siya nang patungo yun sa kabundukan kung nasaan si Cambria. Ayla, huwag kang lalabas. Pupuntahan ko lang ang ate mo. Opo, Kuya Callum. Tugon ng bata. Nagmamadaling sinuong ni Callum ang kagubatan patungo sa kabundukan. Wala siyang ideya kung nasa ang bahagi ng lugar si Cambria, pero handa siyang halungkugin ang bawat sulok ng gubat mahanap lamang to. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaba. Pakiramdam niya ay may dalang panganib ang helicopter na yon. Cambria! Sigaw niya nang nasa bandang gitna na siya. Narinig niyang tumigil ang helicopter at tila malapit lamang ang tunog niyon sa kanyang kinaroroonan. Ilang sandali pa ay napansin niyang may bumababa mula roon gamit ang lubid na hagdan bago muling umalis ang helicopter. Shit! Cambria, where are you? Habol-habol na niya ang paghinga dahil sa kaba at pagmamadali. Hanggang sa mapansin niya ang tatlong lalaking patungo sa isang direksyon. Sinundan niya ng tingin ang tinatahak na mga ito at nakita niya si Cambria na tila walang pakialam sa paligid. Patuloy lamang ito sa pagbubungkal ng lupa. Nagmamadali siyang lumapit sa mga to. Bago pa mahawakan ng isa si Cambria, hinila na niya ito palayo at mabilis na hinarang ang sarili sa dalaga. Touch her or I will kill you. Matalim niyang banta sa tatlong figura. Callum, stay there, Cambria. Hinawakan niya ito at pinanatili sa likuran niya. Hindi niya inaalis ang tingin sa tatlong lalaki at alerto siya sa anumang mangyayari. Young master. Napatingin bigla si Callum sa nagsalita. Ngayon lamang niya ito napansin dahil nakatuon siya kanina sa lalaking hahawak sana kay Cambria. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ngayon ang kanyang 45 taong gulang na personal bodyguard. Salvador? Kaagad itong lumuhod sa harapan niya. Patawad, young master. 3 buwan na kitang hinahanap simula nang mawala ka. Hindi ako tumigil. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Naniniwala lang ako na wala ka kung makikita ko ang bangkay mo.
Pero salamat dahil ligtas ka. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo. Paano mo nalaman na narito ako, Salvador? Natuntun ko ang lugar kung saan ka nila ikinulong. Nalaman ko rin na itinapon ka sa bundok na to mula sa pilotong pinaamin ko. Narito kami para i-recover sana ang katawan mo at bigyan ka ng maayos na libing. Masaya ako na buhay ka, young master. Patawad po sa kapabayaan ko. Marami pa siyang gustong sabihin kay Salvador, pero pinutol sila ng boses ni Cambria. Sanayon niyo na lang ipagpatuloy ang pag-uusap niyo. Malapit ng dumilim at nakaalis na rin ang sasakyan niyo. Wala kayong matutuloyan kundi sa lugar namin. Humarap si Callum sa dalaga. Inagaw niya rito ang bangkat na naglalaman ng mga kalakal nito. Ako na magbubuhat nito, Cambria. Young master, kami na lang po magdadala niyan. Pigil ni Salvador sa kanya. Inagaw nito ang bangkat at pinabuhat sa dalawang kasama. Sumunod kayo sa akin. Nagpatiuna sa paglalakad si Cambria na sinusundan naman niya habang nasa hulihan ang tatlo. Ilang saglit lamang ay nakarating na sila sa nayon. Pinatuloy ni Cambria ang tatlo sa bahay nito, kaya nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap ni Salvador. Doon niya ibinahagi ang mga natuklasan niya tungkol sa kanyang ina at ninong. Tahimik lamang na nakinig si Salvador at bakas ang pagtitimpi ng galit sa itsura nito. Babalik ang helicopter 2 araw mula ngayon sa parehong oras, young master. Sa oras na makabalik ka, asahan mo ang tulong ko. Magbabayad sila sa ginawa nila sa iyo at kay Don Hector. Matigas na sabi ni Salvador. Salamat, Salvador. Kumain muna tayo. Pasensya na't kamote lang ang mapapakain kong merienda sa inyo. Mamaya pa ako magluluto at ipagkakatay ko kayo ng manok pang ulam. Saan ni Cambria bago inilapag sa maliit na mesa ang plato ng nilagang kamote. Tumayo naman si Callum sa kamarahang hinawakan sa braso ang dalaga. Napansin niyang napatingin doon si Salvador at nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Cambria, siya si Salvador, ang personal bodyguard ko. Salvador, ito naman si Cambria, ang nagligtas sa akin. Siya ang nag-aalaga at nagpapakain sa akin habang narito ako. Dahil sa kanya kaya buhay pa ako ngayon. Pakilala niya sa dalawa. Tumayo si Salvador saka inilahad ang kamay sa dalaga. Ikinagagalak kitang makilala. Bigla itong natigilan habang nakatitig kay Cambria. Napansin ni Callum ang kaba sa mukha nito at sunod-sunod na paglunok. Wala siyang ideya kung bakit ganito ang reaksyon nito, gayong nakangiti naman ang dalaga. Kinagagalak din kitang makilala, Ginoong Salvador. Pwede po ba tayong mag-usap ng tayo lang dalawa? Ipapaliwanag ko lang ang kondisyon ni Callum. Sige, walang problema. Nagtataka pa rin si Callum hanggang sa makaalis ang dalawa. Kilala niya si Salvador bilang taong hindi nawawalan ng composure sa kahit na anong sitwasyon. Kaya ikinagulat niyang makita na bigla itong nagpakita ng kahinaan sa harap ni Cambria. Gayunpaman, hindi na niya inusisa ang pinag-usapan ng dalawa. Makalipas ang 2 araw, handa nang umalis si Callum kasama sina Salvador, pero nagulat siya sa sinabi ni Cambria. Pakiulit ng sinabi mo, Cambria. Ang sabi ko, sasama ako sa iyo pabalik ng syudad. Dadalawin ko lang ang puntod ng mga magulang ko. Matagal-tagal na rin simula nang makita ko sila. Makikisabay na lang ako sa helicopter niyo dahil malayo kung maglalakad ako para makarating sa sakayan. Paliwanag nito. Malakas ang kutob ni Callum na hindi lamang yun ang dahilan ng pagsama ni Cambria sa kanya. Simula nang mag-usap ito at si Salvador, kapansin-pansin ang pananahimik nito at malalim na pag-iisip. Hindi naman ito sinasabi kung anong pinag-uusapan ng dalawa, at maging si Salvador ay nanahimik din. Sigurado ka ba, Cambria? Oo, bakit? Ayaw mo ba akong isama? Makikituloy pa naman sana ako sa bahay mo. No, alright. Manatili ka muna sa bahay ko. Ngiting-ngiti niyang sabi. Salamat. Sandali lang naman ako. Siguro mga 1 linggo lang. Ayaw kang maiwan ng matagal si Ayla. Ibinilin ko lang kasi siya sa kapitbahay pati ang mga alaga ko. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Promise. No, it's fine. Feel at home ka lang sa bahay ko. Pagkatapos ng maikling paghahanda, nagtungo na sila sa kabundukan at sumakay sa helicopter patungong syudad. Makalipas lamang ang ilang sandali, bumaba na ang helicopter sa isang malawak na bakuran. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanila ang matayog at eleganteng mansyon na pagmamay-ari ni Callum. Una siyang bumaba, kasunod si Cambria. Saglit itong napatingin sa engranding tahanan sa harapan nila. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-uwi siya ng babae sa bahay niya. Hindi maitago ang kanyang kasiyahan na makakasama ang dalaga sa kanyang pamamahay.
Welcome home, Cambria. Nakangiting sabi niya. Pero napalis ang ngiti niya nang mapansin ang seryosong itsura ng dalaga habang nililibot ang tingin sa paligid. Bahay mo ba to, Callum? Muli siyang napangiti kahit walang pagkamangha sa boses ni Cambria. Yeah, don't worry. Magkaiba ang bahay namin ng mami ko. Ligtas tayo rito. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Inilahad ni Callum ang kamay kay Cambria. Nagtataka lang itong nakatingin sa kamay niya saka tumingin sa kanya. Never mind, let's go. Binawi niya ang kamay na gustong umalalay rito at naunang naglakad papasok ng mansyon. Nakalimutan niyang malakas na babae si Cambria at hindi nito kailangan ng pag-alalay niya. Wala ring dahilan para hawakan niya ang kamay nito. Pero nagulat siya nang bigla itong humawak sa kamay niya at sinabayan ang paglalakad niya. Pasimple siyang napangiti nang dumampi ang init ng palad nito sa palad niya. Saktong-sakto ang laki ng kamay niya para masakop ng buo ang kamay ng dalaga. Callum, pwede ba ako matulog sa kwarto mo? Napatigil si Callum at hindi makapaniwala sa sinabi ni Cambria. We can't share the same room, Cambria. It's not right. Madami namang kwarto rito. Pwede kang mamili kung alin ang gusto mo. Yun nga ang problema eh. Ang laki nitong bahay mo at sigurado rin ako na malaki ang mga kwarto rito. Ayoko mag-isa sa kwarto. Malungkot. Isama mo na lang ako sa silid mo. Kahit sa sahig ako matulog, okay lang. Basta may kasama ako. Hindi matanggihan ni Callum ang pakiusap ni Cambria. Ayaw lang niyang ipakita na pabor sa kanya ang gusto nito dahil nirerespeto niya ito bilang babae. Ngunit wala siyang pagpipilian dahil nagpupumilit ito. Alright, you can sleep in my room. Thank you, Callum. Ngumiti siya saka sila nagpatuloy papasok ng mansyon. Pag-apak pa lamang sa pintuan, bumalik na agad sa dati ang ekspresyon ni Callum. Istrikto at seryoso. Ganitong Callum ang kilala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kaibahan lang, may kasama siyang babae at hawak niya ang kamay nito. Welcome back, young master. Sabay-sabay na bati ng mga staff ng mansyon habang nakayuko. Prenteng naglakad ang binata sa gitna ng mga nakahanay na staff. Hindi siya nag-abalang batiin pabalik ang mga ito. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa silid niya kasama si Cambria. Magpahinga ka muna rito, Cambria. May aasikasuhin lang ako sa labas. Huwag kang lalabas, okay? Okay. Nakangiti nitong tugon. Muling lumabas ng silid si Callum. Kakaiba ang nararamdaman niya sa paligid pagpasok pa lamang ng mansyon. May ilan sa mga staff niya ang hindi pamilyar sa kanya at hindi maaaring magkamali ang pakiramdam niya. May kakaiba sa loob ng pamamahay niya. Salvador! Tawag niya sa bodyguard pagkarating sa salas, pero bumungad sa kanya ang nakahandusay nitong katawan sa sahig. Mabilis siyang lumapit at bahagyang inangat ang balikat nito. Itinapat niya ang daliri sa ilong ng bodyguard at napanatag siyang buhay pa ito. Nakiramdam sa paligid si Callum. Hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang isang lalaki na nakaitim mula sa kaliwa. May hawak itong baril na nakatutok sa kanya. Huwag kang gagalaw, young master. Nanatiling kalmado si Callum. Sa gilid ng paningin niya, may iba pang figurang gumalaw mula sa magkabilang dulo ng salas. Hindi na kami umaasang buhay ka pa, young master. Salamat at umuwi ka dahil para mo na ring isinuko ang buhay mo sa amin. Malamig na sambit ng lalaking nasa harapan niya. Hindi sumagot si Callum. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba si Salvador sa sahig. Itinaas niya ang dalawang kamay na wari sumusuko. Ngunit sa isang iglap, bigla niyang sinipa ang center table papunta sa lalaking may baril. Napaatras ito, at kasabay niyon ang pagkalabit nito sa gatilyo. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa buong salas. Mabilis nagdive si Callum sa likod ng sofa upang magtago. Mabilis ang galaw ng kanyang mata habang tinatansya ang posisyon ng mga kalaban. Nang humupa ang putok, dinampot niya ang vase sa tabi at ibinato yun sa lalaki. "Ah!" Sigaw ng lalaki. Natamaan ito sa balikat, dahilan para mabitiwan nito ang hawak na armas. Hindi nagaksaya ng oras si Callum at kaagad siyang sumugod. Sinuntok niya ang lalaki at mabilis na inagaw ang baril nito. Bumaling siya sa kabilang direksyon, saka pinaputukan ang mga kalabang nagkukubli roon. Napatumba niya ang ilan sa mga ito, pero nagtago ang iba sa haligi at pader ng mansyon. Pinatulog naman niya ang unang kalaban, saka siya muling nagtago sa likod ng sofa. Naging tahimik ang paligid at tila nagpapakiramdaman ang magkabilang panig. Ngunit sa gitna ng katahimikan,
Biglang naisip ni Callum si Cambria. Cambria, Saad niya sa isip at binalutan ng pag-aalala ang dibdib niya. Callum, huwag ka na magtago. Hawak namin ng babaeng tinatago mo sa kwarto. Sigaw ng isang lalaki. Bahagyang sumilip si Callum. Namutla siya nang makitang hawak nito si Cambria habang nakatutok ang baril sa sentido ng dalaga. Walang alinlangan siyang lumabas. Itinapon niya ang baril patungo sa lalaki saka itinaas ang kamay. Please, huwag mo siyang sasaktan. Pakiusap niya. Lumabas ang iba pang mga kalaban na siyang napansin niya kanina sa grupo ng mga staff niya. Sinipa ng isa ang tuhod niya kaya napaluhod siya. Matagal ko nang hinahanap ang kahinaan mo, Callum. Pero ikaw pala mismo ang magdadala sa kanya rito. Lumingon si Callum sa may pintuan. Nakita niya roon ang kanyang ninong kasama ang mommy niya. Naglakad ang mga ito palapit sa kanya na parang mga hari at reyna. Tama lang pala na nagtanim kami ng tao sa tabi ng bodyguard mo at sa mansyon mo. Akala mo siguro ito ang ligtas na lugar para sa'yo. Hindi mo alam na pasok na rin namin to. Matibay ka rin, Callum. Hindi ko akalain na buhay ka pa pala matapos ka naming ipatapon sa bundok. Nakangising sabi ng mommy niya. Mom, I'm your son. If you want me dead, then so be it. But let Cambria go. She has nothing to do with this. Tumawa si Carlota. Inilahad nito ang hawak na folder at ballpen sa kanya. Sign this and I'll let your girl go. Naging sunod-sunuran si Callum para sa kaligtasan ni Cambria. I can lose everything, but I won't lose her. Matatag niyang sabi sa kapinirmahan ng mga dokumento. Inagaw ni Carlota ang folder pagkatapos niyang pirmahan. Pipirma ka rin pala. Hinayaan mo pang maghirap ka. Anyway, hindi naman kita kinikilala bilang anak, Callum. Oo at nagmula ka sa akin. Pero hindi ka nabuo sa pagmamahala namin ng daddy mo. Pera lang ang habol ko sa kanya at ilang taon ako nagtiis sa piling niya. Ngayon, hindi ko na kailangan magtiis dahil nakuha ko na ang gusto ko. At kasama ko pa ang lalaking mahal ko. Hinalikan ni Carlota si Vicente, saka magkasabay na tumawa ang dalawa. Wala kang kwentang ina. Wala? Hindi pa tinalagaan kita ng maayos? Inalagaan? Sa harap lang naman ni Dad ka nag-aalaga sa akin. Pagtalikod niya, pinababayaan mo na ako sa mga kasambahay. Dahil hindi kita gustong maging anak. Sana sumama ka na lang sa daddy mo sa hukay. Masakit man pero hindi na ininda ni Callum ang sinabi ng ina. Nakuha niyo ng gusto niyo. Baka wala niyo na kami. Mapaglarong tumingin sa kanya si Vicente. Nakalimutan kong sabihin ni na anak. Welcome back, Callum. At least mamamatay ka sa sarili mong pamamahay kasama ang babae mo. Patayin ang dalawang yan. Utos ni Vicente. Hindi na naisip ni Callum ang sariling kaligtasan. Tumakbo siya patungo kay Cambria kahit alam niyang mapapahamak siya. Tila bumagal ang paligid habang palapit siya sa dalaga. Tanging takot ang nangingibabaw sa kanya para sa babaeng maaaring mawala sa kanya anumang sandali. Cambria! Sigaw niya at pilit inaabot ang kamay nito. Nag-init ang kanyang mga mata nang unti-unting lumapit ang daliri ng lalaki sa gatilyo ng baril. No! Malakas niyang sigaw. Sa hindi inaasahang sandali, nagulat si Callum nang makaiwas si Cambria sa baril. Mabilis ang kilos nito at inagaw ang armas sa lalaki at walang kisap matang nagpaputok. Sinalubong siya nito para kublihan sa mga kalaban. Hindi niya masundan ang bilis ng mga kamay ni Cambria habang inaasinta ang mga kalaban. Nang maubusan ng bala, kinuluwit nito ng paa ang isa pang baril sa sahig. Sinipa sa ere saka sinalo at muling nagpaputok. Hindi ito nagtangkang kumubli. Lantaran at harap-harapan itong nakikipaglaban na tila hindi ito natatakot sa kamatayan. Pigil ang kanyang hininga habang pinapanood ang dalaga. Marami na siyang nasaksihang krimen, pero ngayon lang siya kinilabutan. Vicente Dominguez, Carlota Ramirez, say hi to my parents in hell. Walang buhay na sabi ni Cambria na mas lalong nagpataas sa balahibo ni Callum. Ibang-iba ito sa Cambria na nakilala niya sa nayon. Madilim ang aura nito at may kung anong lamig na tila unti-unting gumagapang sa balat niya. Para bang ibang tao na ang nasa harapan niya ngayon. No, wait! Magkano kailangan mo? Babayaran ka namin, wag mo lang kaming patayin. Pagmamakaawa ni Carlota. Tumingin si Callum kina Vicente at Carlota. Dumudugo ang tiyan ng lalaki, habang may tama naman sa hita ang babae. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Cambria ang lahat, para itong hangin sa bilis ng kilos.
Sa isang iglap ay naubos sa mga tauhan ni na Vicente at tila sinadyang itira ang dalawa. Sino ka? Nahihirapang tanong ni Vicente. Anumang oras ay mawawalan na ito ng malay. Bakunawa Clan, Blood Society. Kitang-kita ni Callum nang bumukas ang takot sa mukha ng dalawa. Paanong buhay ka pa? Patay na ang angkang yon. Wala na sila sa mundo. Sigaw ni Carlota. Ako ang isa sa dalawang nakaligtas sa angka namin nang ipamassacre niyo kami. Hindi totoo yan. Patay na kayong lahat. Pagpupumilit na babae. Totoo ang lahat, Carlota, at nasa harapan mo ko ngayon. Nangako ako noon na babalikan ko kayo kapag muli kong narinig ang pangalan niyo. Lumayo ako para magbagong buhay at para hindi ko na marinig ang tungkol sa inyo. Pero kayo na rin mismo ang gumawa ng paraan para balikan ko kayo. Ipinadala niyo sa akin si Callum, at dahil sa ginawa niyo, dumating si Salvador na dating kasapi ng Blood Society. Sa kanya ko nalaman ang tungkol sa inyo. Kaya ngayon, maniningil na ako. Sandali, please, patawarin mo na kami. Hindi namin sinasadya yun. Natakot lang kaming traidorin ng angkan mo. Babayaran na lang kita, kahit magkano basta pakawalan mo lang kami. Pagmamakaawa ni Carlota. Callum, tawag ni Cambria habang nakatalikod sa kanya. Napalunok siya bago sumagot. Yes? Nangako ka na tutuparin mo ang hiling ko, di ba? Oo, sabihin mo lang kung ano yun, Cambria. Gusto kong patawarin mo ang angkan ko. What do you mean? Pasensya na dahil wala akong plano na buhayin ng dalawang to. Napaigtad si Callum ng sunod-sunod na nagpaputok si Cambria. Sa isang iglap lang, natapos na nito ang problema niya at naiganti nito ang angkan. Marahang naglakad si Cambria palapit kina Vicente at Carlota. Kinuha nito ang folder at pinunit ang mga dokumentong laman niyon. Muli itong lumapit sa kanya. At ngayon, bumalik na ang babaeng nakilala niya sa nayon. Nakangiti na ito habang hilam ang luha sa mga mata. Ito ang katauhang nararamdaman mong itinatago ko nung una tayong nagkita, Callum. Tama ka. Hindi ako simpleng babae gaya ng ipinapakita ko sa nayon. Nagmula ako sa isang angkan ng mga bayaran. Mga nagsanay sa dilim upang kumitil ng buhay kung kinakailangan. Lumaki akong mga patalimang laruan. Mas hinasa ang kakayahan ko dahil ako ang susunod na leader ng angkan pagkatapos ng mga magulang ko. Iba't ibang tao ang pinagsisilbihan namin, depende sa kontrata. Hanggang mapunta kami kina Vicente at Carlota. 3 taon nang nakakaraan nang matapos ang kontrata ng angkan namin sa kanila. At natapos din ang huling misyon na ipinagawa nila sa mga magulang ko. Pero yun ang naging wakas ng angkan namin, nang magbayad sila ng ibang grupo para ipamassacre kami. Naging madugo ang laban at doon namatay ang mga magulang namin ni Ayla. Nagawa kong maubos ang natitirang kalaban bago lumayo at magbagong buhay. Napadpad ako sa nayon at doon namuhay ng tahimik. Patawad, Callum. Patawarin mo ang angkan ko lalo na mga magulang ko. Parang sinasakal si Callum nang makitang umiiyak si Cambria. Hinila niya ito palapit sa kaniyakap. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Cambria. Naiganti mo na ang angkan mo at natulungan mo rin ako. These people deserve all of this. Oo, watin ako si Mom. Pero hindi siya naging mabuti sa akin hanggang sa huli. Kung hindi dahil sa'yo, baka tayong dalawa ngayon ng patay. Tapos na ang lahat. Please don't cry. Callum, Oragon ang apelido ng huling misyon ng mga magulang ko bago sila pinatay. Nakumpirma ko ang lahat nang mag-usap kami ni Salvador. Marahang dumistansya si Callum kay Cambria, pero nanatiling nasa bewang nito ang mga kamay niya. What do you mean? Humugod ng malalim na paghinga ang dalaga. Tumingin ito sa kanya gamit ang luha ang mga mata. Ang mga magulang ko, silang sumabotahe sa chopper ng daddy mo ayon sa utos ng dalawang yan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Callum. Saglit siyang natigilan at hindi niya namalayang napahigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ni Cambria bago niya ito tuluyang bitiwan. Umatras siya ng isang hakbang at mariing kinuyom ang mga kamay. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan sa halo-halong emosyon na nagsisiksikan sa dibdib niya. Bumalik sa isip niya ang mga alaala nang mawala ang kanyang ama. Nangako siyang hinding-hindi makakalimutan ang nangyari at gaganti siya sa taong may sala. Pero ngayon, nalaman niyang konektado sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan, ang babaeng natutunan na niyang mahalin. Hindi niya alam kung alin ang mas matimbang, ang galit na matagal niyang kinimkim o ang pagmamahal na unti-unti niyang binuo para kay Cambria. Ito ang huling sabak ko sa misyon
Ang lipulin ng utak sa pagkawala ng angkan ko. Wala nang manggugulo sa iyo, Callum. Babalik na sa normal ang buhay mo. At babalik na rin ako sa nayon. Sana tuparin mo ang pangako mo. Kapatawaran lang ang hiling ko para sa mga magulang ko. Malungkot nang umiti si Cambria at dahan-dahang umatras. Nang tumalikod ito, doon pa lamang nasagot ang lahat sa isip ni Callum. Alam niya ngayon na mas matimbang ang pagmamahal niya kay Cambria kaysa sa galit na matagal niyang kinimkim. Nawawala ang galit niya kapag kasama ito, at hindi siya papayag na mawala rin ang dalaga sa kanya. Mabilis niya itong hinabol at niyakap mula sa likuran. Muling napanatag ang pakiramdam niya nang makulong ito sa mga bisig niya. Stay with me, Cambria. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng iyong mga magulang. Let's forget the past and focus on us. You're all that matters to me now. Please don't go. Umiyak si Cambria. Pumihit ito paharap sa kanya at niyakap din siya. Maraming salamat, Callum. Ngumiti siya. Sa mga nangyaring kaguluhan, isa lang ang malinaw para sa kanya. Ang makasama at mayakap ang babaeng minamahal niya. 4 na araw pagkatapos ng kaguluhan, nanatili pa rin si Cambria sa Uragon Mansion. Naibalik na sa dati ang magulong paligid, na para bang walang nangyari. Nagdaos din ng agarang libing si Callum para kina Carlota at Vicente upang maiwasan ng investigasyon. Pinalabas na lamang na suicide ang nangyari dahil sa dami ng problemang kinakaharap ng dalawa. Kasama sa mga yun ang ebidensyang magtuturo sa mga ito bilang salarin sa pagkamatay ng ama ni Callum, ang pagdukot sa binata at tangkang pagpatay. Maging ang milyon-milyong utang ng dalawa dahil sa sugal. Meron pang nasasangkot ang mga ito sa pinagbabawal na gamot. Mas naintindihan na niya kung bakit gustong-gusto ng dalawa na kamkamin ang yaman niya dahil sa dami ng bisyo ng mga ito at utang. Samantala, habang abala si Callum sa trabaho, tahimik namang naghihintay si Cambria kung kailan siya nito ipapahatid sa nayon. Sa mga nakalipas na araw, unti-unti niyang naunawaan ang lawak ng impluwensya at yaman ng binata. Ang Uragon Corporation na pinamumunuan ni Callum ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kasama sa negosyo nito ang real estate at teknolohiya. Halos hindi maabot ng kanyang imahinasyon kung gaano kalaki at kakomplikado ang responsibilidad na hawak nito. Mabuti na lang at nasecure ng ama nito ang yaman na para sa binata at agad nilang nabawi kina Carlota. Young lady, oras na po para sa tanghalian. Saad ni Salvador habang siya'y nasa hardin. Isa lamang ang ibig sabihin kapag nasa mansyon si Salvador. Naroon din si Callum. Madalas lamang itong nagkukulong sa library sa dami ng trabaho. Tanging simpleng pagbati na lamang ang nagiging pag-uusap nila sa mga nagdaang araw. Salvador, gusto ko nang bumalik sa nayon. Malungkot niyang sabi. Malawak ang mansyon pero nasasakal siya sa katahimikan ng paligid. Magkasama sila sa iisang bubong ni Callum pero tila napakalayo nito sa kanya. Ramdam niya ang agwat nilang dalawa at yun ang ikinalulungkot niya. Mabuti pa noong nasa nayon sila, kahit maliit ang bahay at salad sa pagkain, masaya sila. Palagi silang magkausap at magkasama. Ngayon, nararanasan niya ang marangyang hapagkainan, pero mag-isa naman siya sa mesa. Young lady, Huwag mo akong tawagin ganyan, Salvador. Cambria ang itawag mo sa akin. Pagtatama niya sa Ginoo. Ngumiti ito sa kayumuko. Karapat-dapat ka pa rin tawagin young lady, Miss Cambria. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa mga magulang mo. Hinayaan nila akong umalis sa Blood Society para magsimula ng bagong buhay. Hindi ko makakalimutan na ikaw ang anak ng leader na ginagalang ko. Kahit wala na ako sa grupo, paminsan-minsan ay may komunikasyon pa rin kami. Alam ko may nagawa silang mali, pero sumusunod lang sila sa utos. Kung buo pa rin ang samahan, ikaw na ngayon ang leader. Pasensya na kung pinaghinalaan kita noong una tayong magkita. Akala ko may gagawin ka ring masama kay Young Master. Nagkamali ako lalo pat napapansin ko ang pagiging malapit ninyong dalawa. Nababagay talaga sa'yo na tawaging Young Lady dahil sa relasyon niyo ni Young Master. Wala kaming relasyon, Salvador. Sapat na yung mapatawad ni Callum ang mga magulang ko. Hanggang dun lang ang relasyon namin. Kaya kailangan ko nang bumalik sa nayon. Naroon ang buhay ko at wala rito. Tapos na ang sadya ko sa lugar na to. Hinihintay na rin ako ng kapatid ko. Hindi talaga pagdalaw sa puntod ng mga magulang niya ang kanyang layunin, kundi ang matulungan si Callum na maalis ang mga balakid sa buhay nito.
Matapos niyang malaman ang buong katotohanan kay Salvador, nangako siya sa sarili na tutulungan ng binata. Sa ganoong paraan man lamang ay makabawi siya rito sa nagawa ng mga magulang niya noon sa ama nito. Nang dumating sila sa mansyon, palapag pa lang ng helicopter sa bakuran, agad niyang naramdaman ang panganib. Yun din ang dahilan kung bakit pinilit niyang tumuloy sa silid ni Callum. Malakas ang kutob niya na anumang oras may susugod sa kanila. Sa ganoong paraan, mabilis niyang maililigtas ang binata. Kailangan ko munang sabihin kay ang master na aalis ka, young lady. Huwag mo na siyang abalahin. Marami siyang ginagawang trabaho. Ipahatid mo na lang ako pagkatapos kumain ng tanghalian. Alinlangan man, pumayag din to. Sige po. 2:00 ng hapon nang sumakay ng helicopter si Cambria pabalik sa Nayon. Hindi na niya inabala si Callum kaya't umalis siya na hindi nagpapaalam dito. Napangiti na lang siya habang tinatanaw ang malawak na mansyon. Mukha itong palasyo na tinitirhan ng isang hari. At masaya siya na kahit papaano, nakilala niya ang haring nakatira doon na umangkin sa puso niya. Ngunit kasabay ng ngiting yon ay ang kirot sa dibdib niya. Nalulungkot siya sa kanyang paglayo, pero nasa Nayon ang buhay niya at kailangan niyang bumalik doon. Napabuntong hininga si Cambria saka ibinaling ang tingin ng unti-unting lumiliit ang tanawin sa ibaba. Ang tangi niyang baon ngayon ay ang alaala ng mga sandaling kasama niya si Callum. Siguro, hindi na sila muling magkikita pa. Mas malulungkot pala ako kaysa kay Ayla, sabi niya sa sarili. Pagdating sa Nayon, agad siyang sinalubong ng pamilyar na simoy ng hangin. Gamit ang safety harness at lubid na hagdan, bumaba siya mula sa helicopter. Nang makalapag, umalis na rin ang sinakyan niya, pero nagtaka siya nang marinig ang malakas na ugong mula sa itaas. May nakalimutan ba ang helicopter? Nagtaka si Cambria nang hindi palayo ng helicopter na sinakyan niya. Nagkubli siya sa katawan ng puno sa pag-aakalang may itatapon na namang basura sa bundok. Pero isang lubid ng hagdan ang lumawit mula roon. Namilog ang mga mata niya nang unti-unting bumaba ang isang figura mula sa helicopter. Callum? Gulat niyang sabi. Pagkababa ni Callum, umalis na rin ang helicopter. Nilapitan naman niya ang lalaki. Callum, anong ginagawa? Natigilan si Cambria nang hapitin nito ang bewang niya at hawakan sa batok, saka siniil ng halik sa labi. May diin ang bawat paghalik nito. Ngunit unti-unti ring naging malumanay. Tila ba pinapalitan ng paglalambing ang mariin nitong paggalaw kanina. Napatitig si Cambria sa mga mata ni Callum, nang bahagya itong dumistansya. Hinahabol pa niya ang paghinga at ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. I was scared when I saw you leave while I was watching from the library window. Hinabol kita, at bago ako makarating sa labas, malayo ka na. Kaya pinatawag ko agad ang piloto ng isa ko pang chopper. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Madamdamin nitong tanong, ngunit nahihimigan niya ang sakit sa boses nito. Callum, wala siyang maisip na salita para magpaliwanag. Napayuko na lang siya, pero niyakap siya ng binata. Mag-isa na lang ako sa buhay, Cambria. Ikaw na lang ang itinuturing kong pamilya. Kapag nawala ka pa, paano na ako mabubuhay? Kumirot ang dibdib ni Cambria sa nasasaktang boses ni Callum. I'm sorry. Saan niya sa kaniyakap din ng lalaki? Kung hindi mo kayang mabuhay sa labas na Nayon, ako mag-a-adjust para sa'yo. Handa akong iwanan ng mundo sa labas, makasama ka lang. Nabigla si Cambria sa sinabi nito, kaya marahan siyang dumistansya. Callum, hindi mo pwedeng gawin yan. Madami ang umaasa sa iyo at sa kumpanya mo. Staff pa lang ng mansyon, napakadami na. Ano pa kaya ang buong staff ng negosyo mo? Ngumiti si Callum sa kamarahang hinawakan ng mukha niya. I would gladly give away my entire fortune just to be with you. Hindi makapaniwala si Cambria na handang ipamigay ni Callum ang bilyon-bilyon nitong yaman para lamang makasama siya. Callum, inilagay nito ang hinlalaki sa labi niya. I told you, you're all that matters to me, Cambria. If you stay here, then I'll stay here with you. Nangilid ang luha ni Cambria. Nagiging iyakin na siya simula nang matutunan niyang mahalin si Callum. Lumambot muli ang kanyang puso na pinatigas ng mga pinagdaanan niya. At wala siyang nararamdamang anumang pagsisisi na nagiging mahina siya sa harapan nito. Bakit ganito mo ko ituring, Callum? Hindi ko alam kung anong ginawa ko para ipagpalit mo ang marangyang buhay mo, makasama lang ako.
Dahil mahal kita, Cambria. Natutunan kitang mahalin habang magkasama tayo sa nayon. Masaya ako sa simpleng putahe na nakahain sa mesa, basta luto mo. Masarap ang tulog ko kahit walang aircon at kama sa higaan ko. Dahil naging pampatulog ko ang munti niyong tawanan ni Ayla sa kabilang kwarto. Walang oras na hindi ako nakangiti basta kasama kita palagi. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero ang mahalaga, alam ko kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Umagos ang luha sa pisngi ni Cambria habang nakangiti. Tanda yun ng labis na kasiyahan sa mga narinig niya mula sa binata. Calum, nalungkot din ako nang umalis ako kanina. Hindi kita inabala dahil alam kong importante ang ginagawa mo. Pero pakiramdam ko, naiwan ang puso ko sa mansyon dahil naroon ka. Simula nang magpakilala ka sa akin at nalaman ko ang apelido mo, nangako ako sa sarili ko na poprotektahan kita. Iniisip ko noon na sakripisyo ko ang magiging kabayaran sa ginawa ng mga magulang ko sa daddy mo. Aalagaan kita at sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa'yo. Pero habang tumatagal nagbago ang lahat, hindi na responsibilidad ang nararamdaman ko. Kagustuhan ito ng puso ko. Sumama ako sa syudad para tulungan ka at masigurong ligtas ka. Pero habang lumalayo ako sa'yo, mas lalo ako nasasaktan. Kasi alam ko sa sarili ko na mahal kita. Mahal kita kaya ako ginagawa ang lahat ng to. Pero hindi ko kayang talikuran mo ang lahat para sa akin. Mahirap ang buhay sa nayon, Calum. Natatakot ako na balang araw magsisi ka. Nagugustuhin mong bumalik sa dati mong buhay. At ayokong mangyari yun. No, I will never do that. Sandali itong napahinto sa pagsasalita nang mabilis niyang halikan sa labi. Nagulat pa ito pero kalaunan ay napangiti na rin. Umuwi na tayo. Naghihintay si Ayla sa bahay. Saka na lang natin pag-usapan ng tungkol dito. Alright, let's go. Magkahawak kamay silang umuwi at pawang mga nakangiti. Halata ang kasiyahan sa kanilang dalawa habang magkasama. Kinabukasan, ipinamahagi ni Cambria ang kanyang bigas sa mga kanayon. Kinatay niya ang natitirang manok at isang baboy para magpakain. Ibinigay niya rin ang isang baboy kay Apo Liway at ipinalit ng kalakal ang natitira kay Manang Tapia saka ibinigay sa matandang manggagamot. Napakadami naman nito, Cambria. Saan ka ba pupunta at parang nagpapaalam ka na? Puna ni Apo Liway sa mga ibinigay niya. Apo, pagpapasalamat ko po yan dahil tinanggap niyo ako sa nayon. Ikaw po ang naging daan para makarating ako sa lugar na to. Kung hindi niyo po ako tinulungang gumaling sa mga sugat ko noon, wala ako rito. Hindi ko po alam kung kailan ako babalik, pero paminsan-minsan dadalaw po ako rito. Sasama ka na ba kay Calum? Nakangiting tumango si Cambria. Pinag-isipan na niya ito kagabi. Hindi niya hahayaang talikuran ni Calum ang dati nitong buhay para sa kanya. Siya ang babalik sa syudad para dito. Mas malaki ang mawawala sa binata kaysa sa kanya. Mahal siya nito, pero mahal niya rin ito. Alam niyang mahalaga rito ang mga ari-ari ang iniwan ng daddy nito. Dugot pawis ang ibinuwis ng mag-ama sa yaman ng mga ito na naglagay pa sa kapahamakan. Kaya hindi siya papayag na mawala ang mga yun sa binata. Masaya ako na gagawin mo yan, Iha. Alam ko na sa mabuti kang kalagayan sa piling ni Calum. Mag-iingat kayo palagi. At kapag may oras ka, bumisita ka lang dito. Opo, salamat po, Apo. Pagkatapos makausap si Apo Liway, umuwi na rin si Cambria. Nakita niyang nakaabang si Calum sa may pinto at kaagad siya nitong sinalubong ng yakap. I missed you. Malambing nitong sabi bago siya hinalikan sa noo. Natawa naman si Cambria sa pagiging clingy ni Calum. Ilang minuto lang akong umalis, Calum. Yeah, I know, and I missed you so much. Ngumiti si Cambria sa kamarahan itong itinulak. Kunot noon naman itong tumingin sa kanya. May kailangan akong sabihin sa iyo, Calum. Sige, ano yun? Nakangiti nitong tanong, saka siya muling niyakap. Isinandal nito sa matipunong dibdib ang kanyang bisngi. Nagdesisyon na akong sumama sa iyo pabalik ng syudad. Ayokong talikuran mo ang lahat para sa akin. Ako na lang ang lalabas na nayon para sa iyo. Kailangan ding mag-aral ni Ayla. I'm happy to hear that, Cambria. Isang araw pa lang naman ang nakalilipas. Hindi pa siguro nakakahanap ng beneficiary si Salvador. Kung meron man, hindi pa yun nauubos dahil sa laki ng kayamanan ko. May maaabutan pa ako kapag bumalik tayo. Biglang napatingin si Cambria kay Calum. Tila baliwala lamang dito ang sinabi, pero siya'y gulat na gulat.
Seryoso ka talaga sa sinabi mong ipapamigay mo ang kayamanan mo? Yeah, because I really want to be with you. Pero dahil gusto mo bumalik sa syudad, babalik na rin ako. Kung nasan ka, naroon din ako. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Naantig ang damdamin ni Cambria. Sapat na ang ginawa ni Callum para masabi niyang seryoso talaga ito sa kanya. Handa kang isakripisyo ang lahat, kaya nangangako rin ako na gagawin ko ang lahat para sa'yo, Callum. Buong puso niyang pangako. Nang sumunod na araw, umalis sina Cambria at Callum sa nayon kasama si Ayla. Masaya silang nagpaalam sa mga tao, kahit naglakad sila ng halos 6 na oras pababa ng bundok. Sumakay pa sila ng bangka para makarating sa town proper kung saan maaari na silang sumakay ng sasakyan. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng signal ng cellphone ni Callum, kaya natawagan nito si Salvador at sinundo sila ng sasakyan. Hindi sila tumuloy sa Uragon Mansion. Sa halip, pinili ni Callum ang mas maliit at simpleng bahay kung saan maaari silang magkita-kita ng madalas. 2 palapag lamang yon na may 3 silid sa itaas. Ang isa ay silid ni Callum at ang isa naman ay para sa kanila ni Ayla. Ang natitirang silid ay working place nito. Ibinenta na rin nito ang mansyon at ipinamahagi ang napagbentahan sa mga tao sa nayon ng bagong buhay. May pagpipilian na ang mga ito kung aalis o mananatili pa rin sa bundok. Maayos ang naging pagbabalik ni Cambria sa syudad. Bagaman hindi niya alam ang plano ni Callum para sa kanilang dalawa, kontento na rin siya dahil magkasama sila. Naka-enroll na rin sa paaralan si Ayla at nagsisimula ng mag-aral. Siya naman ay patuloy na inaalagaan ng dalawa na parang isang tunay na may bahay. Cambria, can you join me at my executive's birthday party later? Tanong ni Callum habang nakasilip sa pintuan ng kwarto niya. Gusto ko sana pero walang kasama si Ayla rito. Stay out lahat ng kasambahay natin. Mula nang mangyari ang kaguluhan sa mansyon, di na basta-basta nagpapastayin ng kasambahay si Callum. Isa pa ay kaya naman ni Cambria alagaan ng binata at kapatid. Sasamahan siya ni Salvador habang wala tayo. Anito. Okay, sige. Anong oras ba? 7 o'clock tonight. 3 oras na lang pala. Bakit hindi mo sinabi agad? Sana nakabili ako ng susuotin ko bago nagtupi ng mga damit. Ayoko namang mapahiya ka ron kung magsusuot ako ng mukhang basahan. Tuluyang pumasok sa silid niya si Callum. Kinuha nito ang kamay niya at marahan siyang hinila palabas. Actually, inihanda ko ng mga gagamitin mo. Pipili ka na lang ng gusto mong suotin. Napanganga si Cambria pagdating sa salas. Nakahilera ang iba't ibang branded na evening gown, kasama ng mga sapatos, alahas, at meron pang 3 babae na mukhang stylist at makeup artist. Sa simpleng pamumuhay nila araw-araw, muntikan na niyang makalimutan na bilyonaryo si Callum. At ngayon, muling bumalik sa kanyang isipan ang katotohanan yon. Pipiliin ko na lang yung simpleng off-shoulder red dress. Sabi niya habang nakaturo sa pinakasimple sa lahat ng magagarang damit. Nice choice. Sila na ang bahala sa'yo. Ipinaubaya siya ni Callum sa 3 babae. Inayusan siya ng mga ito at ilang sandali lang, tinitingnan na niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Bumagay ang pulang dress sa kanya na nagbigay ng lifelike glow sa kanyang balat. Ang buhok naman niya ay maayos na naka-soft curls at may simpleng makeup na bumagay sa maliit niyang muka. You're beautiful. Humahangang puri ni Callum na bigla na lamang sumulpot sa likuran niya. Napaawang ang labi ni Cambria habang pinagmamasdan ang refleksyon ni Callum sa salamin. Nagmukha itong majestic sa suot na midnight blue tuxedo na bumagay sa matipuno nitong pangangatawan. Yumakap ito sa kanyang bewang saka ipinatong ang mukha sa balikat niya. I'm dying to make you officially mine. Bulong nito. Humiti si Cambria saka hinawakan ang pisngi ng binata habang pareho silang nakatingin sa salamin. Sa'yo naman ako. Magkasama na nga tayo sa iisang bahay Umalis na tayo at baka mahuli tayo sa pupuntahan natin. Kinuha ni Callum ang kamay ni Cambria na humahaplos sa pisngi nito. Sa kadahan-dahang hinalikan bago pinag-intertwine ang kanilang mga daliri. Let's go. Magkasabay silang naglakad patungo sa naghihintay na Rolls-Royce Cullinan kung saan nakatayo sa gilid si Salvador. Ilang minuto sila sa biyahe hanggang tumigil ang sasakyan sa open field. Wala siyang nakikitang indikasyon na mayroong birthday party roon. Tama bang pinuntahan nating lugar, Callum?
Nalilitong tumitingin sa paligid si Cambria nang bigla na lang sumabog ang maliwanag na ilaw sa paligid. Napanganga siya sa mistulang fountain na nakapalibot sa kanya. Umikot siya upang pagmasdan ang nakamamanghang palabas ng ilaw. Ngunit halos tumigil ang mundo niya nang makitang nakaluhod si Callum sa likuran niya. Hawak nito ang velvet box na may kumikinang nasingsing sa loob. I'm sorry if I said we're going to a birthday party just to surprise you, Cambria. Panimula nito habang nakangiti. I've been preparing this for months, and I want us to be official. Will you marry me, my one and only love? Yes, of course. Pakakasalan kita, Callum. Walang alinlangan niyang sagot. Inaasam niya rin itong mangyari habang magkasama sila sa iisang bubong ni Callum. At ngayon, natupad na rin. Nakangiting tumayo si Callum at maingat na isinuot ang singsing sa daliri ni Cambria. Hinawakan nito ang mukha niya at masuyong nagsalita. I love you, my soon-to-be wife. I love you too, my soon-to-be husband. Tinawid ni Callum ang distansya ng kanilang mga labi. Kasabay ng halik, sumabog ang mga fireworks sa kalangitan. Tila may sariling fireworks din ang puso ni Cambria sa labis na kasiyahan at kilig na halos hindi niya mapigilan. Makalipas ang 6 na buwang paghahanda, naganap ang kasal ni Cambria at Callum na idinaos sa isang islang pag-aari ng mga Oragon. Hindi rin nagtagal ay biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. Hindi man naging maganda ang nangyari sa mga magulang nila, pero pinagtagpo sila ng kapalaran para burahin ng pagmamahalan ang nangyari sa nakaraan. At ngayon, masaya silang namumuhay sa piling ng isa't isa. May sariling pamilya at siksik ng pagmamahal ang tahanan nila. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.